Hi guys, it's me, R20AJ, Mabuhay World and Mabuhay Dubai. So guys, for today's video, magbibigay ako ng aking reaction patungkol dito sa video ni Diwata. Kung napanood nyo na or dumadaan sa mga wall nyo. So si Diwata po ay tatakbo bilang 4th nominee vendors party list. No, sa nalalapit po na halalan. So disclaimer sa lahat po na makakapanood ng video na to. Just comment down below kung ano ba ang inyong sentimiento or opinion patungkol dito sa pagtakbo ni Diwata. Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan. A few moments later. So guys, hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero nakaka-bother lang talaga. Alam mo yon, unang si Rosmar tatakbo na konsehal. Ngayon naman si Diwata. Anong meron? Diwata tatakbo ng vendors party list dahil naging vendor ka before. Alam namin yun. Alam namin na gumawa ka ng ingay, gumawa ka ng pangalan, sumikat ka. Pero anong nangyari? Lumaki yung ulo mo, nag-attitude ka. Ang dami nagpapapicture sa'yo pero dinedma mo. Yung mga taong galing pa sa mga malalayo nagpapapicture sa'yo pero anong ginawa mo? Dinedma mo. Ngayon tatakbo ka ng vendors party list para saan? Sigurado ka ba na talagang gagampanan mo ang pagiging vendors party list mo? Kasi merong vendors party list nominee na 1, 2, 3, ganon. Siya magiging 4th. So, ibig sabihin, magfo-focus sila doon sa pagiging vendors party list. Sana, no? Kung magfo-focus talaga kayo doon as party list. Kasi yung iba kasing humahabol is hanggang sa matatamis lang na salita. Pero kulang sa gawa at lahat ng mga sinabi nyo ay napako. So, kino-question ko yung si Diwata kung may abilidad ka ba or kapasidad na tumakbo at gawin mo yung tungkulin mo ng tama. Baka isa ka rin naman sa mga sa mga mangangako, sa mga nasasakupan mo. Pero hanggang doon ka lang, pero wala ka sa gawa. O baka naman nakakain ka lang ng pares. Sobra ka lang sa pares. Guys, hindi ko alam kung ginagawa niyong laro or ginagawa niyong katatawanan ng politiko. Hindi ko alam kung kailangan mag-set ng standard para mag-apply sa isang posisyon like this. Sa konsehal, alam naman natin na maliit na posisyon lang to. Pero guys, for God's sake, maging dapat kinikilatis natin yung mga tumatakbo, no? Especially itong mga taong to, influencers. Hindi porket mga influencers, hindi porket sikat, dadalhin nyo, iboboto nyo kasi ganito yung mga pinapakita sa inyo. Ganito yung nakikita nyo sa mga madlang people. Ganito yung mga nakikita nyo sa social media. Hindi lahat ng pinapakita sa social media ay totoo. So, kino-question ko si Diwata kung kaya niya bang gampanan ang pagiging party list niya or vendors party list. Kasi ang magiging ending nito, for sure magiging representative to at pupunta to sa sa konseho, no? Sa tingin nyo, he can be a good example or he can be a good model? Kaya niya bang gampanan ang pagiging vendors party list niya? At kaya niya bang ipaglaban or i-push yung advocacy na ipaglalaban niya? Kung siya nga lang sa sarili niya, hindi niya nagawa yun . Diba? Alam mo yun, napanood ko yung mga videos mo, sa subaybayan ko yung videos mo, hanggang sa gumawa ka ng ingay, pangalan, sumikat ka. Okay? Given na yun. Okay, naging fame ka. Pero tandaan mo, Diwata, ang pagiging fame temporary lang yan. Hindi yan panghabang buhay.
Pero yung mga ginawa mo sa mga tao, yun yung yung pagdedma mo, yung pag-ano mo sa mga tao na dinedma mo, nagpapa-pictures lang sa'yo, pero lumaki yung ulo mo naging hydrocephalus ka. Tandaan mo, ang tatatak sa mga tao, yung mga kabutihan na nagawa mo, yung mga tulong na ginawa mo, yung ang tatatak sa mga supporters mo at sa mga taong nanonood sa'yo at sa mga taong naniniwala sa'yo. So, hindi ko sure kung kung mananalo ka or what. But for me, good luck. But nananawagan po ako sa Pilipinas. Guys, vote wisely. Napag-iiwanan na po tayo na. Napag-iiwanan na po ang Pilipinas. Please, wag po natin daanin sa pera-pera. Kung gusto nyo po ng pagbabago, then gamitin nyo po yung boto nyo sa tama. Iboto nyo po yung karapat-dapat na umupo sa pwesto. Hindi porket influencers yan, hindi porket artista yan, iboboto nyo na. But mag-set kayo ng standard para sa sarili nyo kung bang taong to ay karapat-dapat o kung yung taong to ay may abilidad na kayang gampanan just in case na mananalo sila. Pero, grabe, naluloka lang talaga ako, guys. I'm really sorry to say this, but nakaka-bother lang talaga. And, alam mo yun, sobrang sobrang napag-iiwanan na talaga yung Pilipinas ang dahil sa ganito. Kaya maraming tao na gustong mag-ibang bansa. Kulang na lang, pasakop na lang tayo sa China para tapos na. Ay, nawiwindang lang ako, guys. And ayun, so sabi ko nga, tulad ng sabi ko, guys, kung gusto niyo po ng changes, sa Pilipinas, sa ating bansa, sa mahal nating bansa, please, nakikiusap na lang po ako sa inyo. Vote wisely. Tignan nyo muna pong maigi kung yung taong iboboto nyo ay meron talagang kapasidad o abilidad, para gampanan ang posisyon. Hindi po porket sikat lang sa social media ay ito na iboboto ko kasi ito yung nakikita ko Okay, tulad ng sabi ko, hindi lahat na nakikita sa social media ay totoo. Hindi lahat na nagbibitaw na matatamis sa salita, gagawin kapag nakaupo na yung mga yan. Guys, sana matuto naman tayo sa mga previous na mga umuupo po, whether konsehal, barangay captain, mayor, o senator. Please lang, sumakit na nga yung ulo natin kay Robin Padilla. Wag na po nating dagdagan pa. So, yun lamang ang masasabi ko at opinion ko. So, if you like this video, then like and share and follow for more. R20AJ. Ciao guys, until my next vlog.